a school that can guide you and teach you. Try CES. It's a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSE, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. If you were looking for a school that can guide you and teach you, try CES. It's a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSE, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanaelian and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God.
Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Heavenly Father, we gather here today as we start another episode of our Portal online program show. We thank you for the opportunity to share our knowledge, talents, and experience with the viewers. Before we start this new session, we kindly ask for your guidance. We request God to allow our program success so that it may reach the viewers and have an advantageous impact on their lives. We pledge our community to God this new episode, trusting His guidance and blessings and hoping to bring honor and glory to your name. We all ask this through Jesus Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of Okay, good morning. morning. Good morning, Sir Perry. Oo. Good morning to our viewers, as usual. Ayan. Okay, so Happy New Year po, Sir Perry. Kumusta Okay, po? blessed New Year sa lahat, no? Yes. Sa mga listeners, Ma'am Charmaine, at syempre nakita natin, belated din sa ating, celebrant, birthday, nag-celebrate siya ng birthday kahapon, nang nag-prayer, si Janine, no? Si Janine. Okay, belated happy birthday, Janine. At also si si Ma'am Charmaine Asoy. Ayun. Oo, nag-birthday siya noong, I think, last week ng December. So, hindi natin na-greet kasi, of course, Last bakasyon yun. Dapat kahapon, kung nag-birthday ka, kasi itong devotion na ang pag-usapan natin Sakto mamaya. pala, no? Oo, dapat ang Galing pangalan ng- nila. Paano kaya kung anong ipapangalan ng nag-birthday kahapon? Dapat ang pangalan nila ay may Related sa Nazareno. ano? Okay, maganda yan, sir. Kasi What- yan yung topic natin ngayon. Oo. Oo. Regarding the Feast of the Black Nazarene. Ayan. Okay. So, itong first segment natin ay what matters First, that we need to ponder. A matter Yan. about the Black Nazarene. Okay? Since ito yung, I think isa ito, sir. Kung hindi ito or isa ito. Pinaka. Yung pinaka. Kung hindi pinaka, isa ito. Okay? Sa mga Okay. popular po na sineselebrate po natin mga Katoliko po. Oh, yung diba? devotion. Devotion, Malakas siyang oo. devotion ng Poong Nazareno. Poong Nazareno. Okay. So, na-celebrate po natin to ha, every January, ano yung kahapon? 9. 9. Okay. Okay. January 9. Lalo, ito ay situated nito, sir, ay sa Quiapo. So, kasi nandun yung statue ng Black Nazarene. Okay? Ayun. At talagang ito po ay nagiging malakas po ang debosyon. Ngayon, nadagdagan As po. in. Sobra. No? I think, according sa balita kahapon, sir, 6.5 million daw yung nag-participate. Ay, di, see? Oo, Grabe, no? Patas ang Grabe, patas. no? At As in. talagang, bakit kaya lalong kumakapit ang ating mga kababayan nitong debosyon kay Poong Jesus Nazareno? Isa kasi sa nag-popularize, dahil popular siya, sir, kasi miraculous yung Ayun, ang ano doon, kasagutan. Yung Black Nazarene, oo. Nasasagot ang kanilang prayer. Doon Okay. sa ano po. Oo, naalala ko, sir, may katrabaho ako dati na deboto siya ng Black Nazareno, ng Poong Nazareno. At lagi siyang every translasyon ba tawag din, sir? Oo, Okay. nandun siya, nag-attend siya. Kasi pasalamat niya na nakapasa siya sa board exam. Ganun ba rin? Oo, Ano, ang galing, sobrang no? niya, oo. At, So, yan, miraculous talaga. Talagang hindi talaga ito mapigilan, no? Yung debosyon ng tao, yung kanyang, yung expression niya sa relasyon niya kay Poong Nazareno, at sa ating Panginoong Jesus. Kaya talagang malapit din siya sa ating mga kababayan, mga Yes. deboto, kasi they are also hoping for a miracle sa buhay nila. Lalo na yung mga... Journey po, yung paglalakbay nila, Totoo. no? I think it's a symbol of humility po ba, sir, na, di ba napapansin nyo kapag yung mga deboto, wala silang tsinelas, nagpapaalam sila. Parang nakikiisa sila sa journey ni Christ. Kaya talagang feel nila yung paglalakbay ni Kristo. And we know Jesus naman is very humble, Yan. 'di ba? Very humble siya. So, 'yun, nakiisa na
si Jesus din ay galing din sa poor. Tama ba, sir? Poor family. From the place of Nazareth, no? Nazareth. Payak na lugar, no? Doon siya nanirahan. Humility ang tawag. Humility nga. Okay, so ngayon, tingnan natin. Ang dami na agad nanonood. Ano? Oo, talagang nag-aabang talaga sila, sir. Sa Namimiss portal na nila natin. ito, namimiss. Oo, namimiss. Kasi ilang weeks din tayo, sir, di ba? na At ito yung wala. first ng Yes, ating, ito yung parang bagong opening taon. namin for this year. Okay, from Ma'am Liz Zuniega. Good morning, everyone. From CSBN. Okay, good morning po, Ma'am Maria Liz. Oo. Okay. Dapat pala may black coffee tayo. Ay, so, Habang nag-ano, no? Oo, no? Kukwentuhan. Kaso Kwentuhan lang tayo. nagkape na ako kanina, black din yung kape ko kanina, sir. Ikaw. Kasi si Black Nazarene ang usap. Oo. Diba? Anyway. Okay. So, wag ka mag-alala, sir, pag nag-break tayo, pwede ka na Sige, Mati. Mayroon na ng ating mga viewers. Tingnan natin si Gabriel Marie Garcia Jacobson. Pabati naman po ako ng happy birthday. Hihi. Hehe, happy birthday ko lang po since last week po. Okay, happy birthday, Gabriela. Happy birthday, Gabriela. Okay, sana Okay. I think si Gabriela ngayon, sir, ay gagraduate na yata to. Wow. Oo, ng grade 12. Congratulations, Oo, no? okay. At So, syempre, yan, the ito blessing. na po, yung nagbibigay sa atin ng black coffee palagi. Ang pinakamalakas. From Ma'am Talaga. Imelda Makawili. Good morning po, ma'am. Good morning po sa lahat ng CSBN teachers and students. Yan, Okay. ganda ng mana Yes. niya. Ayan po. Sige. Ikaw na, sir. Wow. So, sabi ni ang ating Sir- principal, di ba? Sir Paul. Condolences sa mga namatayan nating employees last December, no? Yes po. Alam po condolences. natin yan, no? Na meron tayong kasamahan dito na kinuha na ang kanyang, nauna na, no? Yung kanyang father. Okay? So, si Ma'am Condolences sa ni Ma'am family, Manilin. oo. At lahat po ng ating family community dito sa CSBN. Okay. Maliban pala kay Ma'am Charmaine Asoy, so birthday din pala ni Ma'am Sofia. Belated happy birthday, Ma'am Sofia. Okay. Ang ang ating gym na, ano? Librarian po natin. Yung ano niya, tumatumbling ba yan? Yung hinahagis-agis? Oh, cheerleader yan eh. Diba? Ang talented din yung si Ma'am Sofia. Yun. Okay, Ma'am Sofia. Ayun, Sana ang ay haba. Ang haba ng message ni Ma'am, ano? Oo, may follow-up pa siya, sir. Ma'am Maria Si Liz Ma'am Maria Zuniga. Liz. Ayan, sige, si Ma'am. Shout out po sa lahat na bata ng CSBN na ng exam ng FQA, Final Quarter Assessment. Yan. Tama ba, sir? For the second quarter. Okay. Yan. Sana maipasa nila lahat ng subject. Shout out din po sa anak ko na si Matthew John Akupan, grade 8 Hope. At ang bilin pa sa akin, ako daw muna manonood ng portal. Dahil nasa school pa si Matthew John. Oh, na-appreciate po namin yan, Ma'am Maria. Oh, Thank kasi si you. Matthew, laging nanonood to ng portal, di ba? Thank you so much po sa support niyo, Ma'am Maria Liz. Yan. At syempre kay Matthew. Okay, good luck sa iyo, Matthew. Galingan mo sa exam. Kasi sa Okay? kasalukuyan, ating mga learners ay nag-take po ng exam nila po. Okay. Yan. So, yan. I'm sure naman, sir, mapapasa ng mga bata yan. Oo. Di ba wala naman ako sa mga estudyante natin, Oo, sir? sabi pa nga din, basta kumapit lang tayo sa Panginoon. Oo, Yan. tama. Eh, Habang nag-aaral din, nagre-review. Siyempre. Siyempre, Sabi pa, prayer without good works is useless. So, okay. nagdadasal tayo, gumagawa rin tayo ng mabuti. alright. Okay, so proceed na tayo, sir? Yan, proceed na po tayo sa ating pinag-usapan na hindi pa tayo nag-start. Ay, nako. Ano pala yun, sir? Intro pa lang Intro yun. pa lang, Oo. ayan po. So ngayon, mag-usap naman tayo about sa history. Ay, history. Bakit ba dumating? Yun kasi yung ang tanong eh. Paano dumating dito sa bansa natin, itong Black Nazarene? Saan ba to nanggaling? Okay, so according to my research, Bakit according to- dumating? Kasi paano or bakit? Bakit? paano o bakit napunta rito Ayun, bakit napunta yung rito?
tinatawag, bakit Black Nazarene? Nazarene. Bakit napunta dito? Okay. Alam mo ba, sir, kasi ako, nag-research kasi ako, bakit naging black siya? Kasi ito, galing daw to sa Mexico. Itong okay. statue niya. Oo. Ginawa ito sa ng isang Mexican. So, di ba, under tayo ng Spain dati, colony tayo ng Spain. Oo. So, tinransfer ng Spaniards yung station ng Black Nazarene papunta dito sa Maynila. And that was May 31 or May 30, 1606, dumating dito sa Pilipinas. At during yung sa paglalakbay nila, sir, pagta-transfer from Mexico to Manila, may nangyari daw, nasunog daw. Kaya naging black. Kaya naging black. Pero white talaga yon o Hindi Mexican siya- color? Mexican color. So, brown. Brown daw siya according to ginawa siya according sa kulay ng artist na brown Mexican. Brown. Siyempre, yung kulay ng Mexican, diba, is And brown. then? So, yun nga, dahil nasunog, naging black siya. Okay. So, siyempre, sino man magdadala nito kung hindi yung ating mga misyonaryo. Lalong-lalo na sa pagkakaalam ko po, ang nagdala po rito ay yung mga Agustinian Recollect. I see. Kaya nga po, may tinatawag silang, itong di ba, actually yung nito, pag-translasyon, may tinatawag silang dungaw. Doon giginantin sa San Agustin Church. Yan po yung yung berhen doon. Dungaw kay Bakit dungaw? tinitingnan ng kanyang ina, di ba? Si Jesus na naglalakbay. Okay. Pero may Yung symbolic may din symbolic pala. yun. Symbolic din Yan. pala, no? Oo. So, ayun. So, yung ating, kung bakit naging tawag na ng Black Nazarene, o yung ating, actually, depende yon sa nangyari, no? Talagang milagroso na Milagro, kaya milagro. Tsaka, hindi lang daw siya, sir, hindi lang daw siya nakasurvive. Kaya siya miraculous kasi hindi lang siya, marami ng mga disasters like fire and earthquake na nakasurvive yun. Kaya miraculous talaga siya. Kasi ilang mga disasters ang nangyari, na-struck doon sa kung saan siya nakalagay ata. And then, andun pa din siya, hindi siya natitinag. Kaya siya ganun, miraculous siya at talagang naging, yun nga, maraming naging deboto. Ayun. Siguro, dami ng mga patotoo. Tapos talagang nararamdaman yung presensya pag sumasali sila dito sa translasyon. Kaya nakaiyapak lang, di ba? Kaya nga, From Luneta, kagabi. Luneta tapos, to transfer sa Quiapo. So, ilang hours yon ng kagabi na Oo nga, no? Ang layo pala ng Quiapo mula sa Luneta, no? yun yung Tapos doon. sobrang dami pang tao niyan. Kasi 6.5 million nga. Tingnan mo naman sa parang kung ikaw po ay may takot sa maraming tao, naku, Ay, hindi mo ka kaya. masusuffocate ron, maraming Kasi, yun. Kaya sila, 'di ba? Kaya sila marami kasi gusto nilang, 'di ba? Parang may sila, sir, na yung handkerchief or any object tapos nila, ipapahid nila dun sa katawan or any parts of body ng yung image mismo. Yung image, ng oo. Jesus, kasi pinaniwalaan nila na pag nila na yung handkerchief nila or towel doon sa image ng Black Nazarene, feeling nila na bless sila. No? Yan po yung pakiramdam. Blessed. Oh, kaya that's nga the word, no, dala-dala nila blessed. na bless sila sa kanilang buhay. No? Okay. So, kung makikita rin, binago na rin na yon. Hindi na po nahawakan. Linagyan niya po ng yung glass ngayon. Nilagay na sa loob. Hindi na yung naka-expose lang. Bakit, sir? You know the reason? Yes Bakit po, dahil nilalagay? po. Kasi once, I don't know the reason sa rector ng Quiapo, pero yan po yung request na ilagay na lang sa loob para we see as kasi yung simbolo, hindi naman natin yung image ay yan ang worship kung hindi nagre-represent. Oo, representation. Kaya nga, ang natin paniwala na makalapit tayo doon, mahipo natin, it's accomplishment for them. Talagang nafe-feel nila yung presensya ni Jesus sa buhay nila. Yan yun. Yes po. And also, sir, I think yung dun, no?
maliban sa mahipo nila, is yung message mismo. Ayun. Yung mensahe mismo. Oo, Kaya nga, dumadalo sila sa misa. Tapos yung makikita mo yung bayanihan, kasi may grupo-grupo na yon, may mga ano po sila eh. May mga parang chapter na sila sa mga ibang parishes na rin na pumupunta dito. Kitang-kita ko kahapon dito sa San Bartolome. Naka-white po sila. Okay. naka-white Meron din ang palang kanilang t-shirt ano. to determine kasi mahirap yung okay. ganyan na ng daming tao baka kung saan-saan mapunta. No? Kasi Hindi, wala. nung umuwi kasi ako, nakita ko may misa si Father eh. Yan. May misa sila. Okay, so, yun. How do we celebrate the Feast of the Black Nazarene? Kahit malayo tayo, kahit wala tayo sa Quiapo mismo, kahit hindi tayo nagpa-participate, is, ganun pa din, no? Punta sa, sa church, tapos kasi it's, obligation. Parang obligasyon natin na ano ba yun, sir? Help me with that, sir. Ano? It's our obligation as a Catholic, di ba? Nararamdaman natin, ang devotion ay nararamdaman natin sa ating buhay, sa ating pakikitungo, sa ating pamilya. Nararamdaman natin yung presensya ng Diyos. And Kasi we need to- nagpapalakas din ng ating relasyon sa Kanya. And I think yung pag-attend po natin ng Mass, yun yung number importante. one. Yung Kasi highest form of prayer po yun, ng Mass. Okay, so, break muna tayo kasi grabe sir, bilis Ang na bilis, oras. ano? Parang Ano ilang minutes lang na tayong nag-uusap dito tapos break na. Okay? So, stay tuned pa rin po kayo. Babalik pa po kami. Right? Stay tuned. Okay, good morning. Welcome back sa ating programa na ito naman ay usapang pagpapahalaga. Kung kanina ay pinag-usapan natin first segment kay Ma'am Charmaine, yung matters to be ponder. Yon. Ngayon naman, usapang pagpapahalaga. So, anong papahalagahan po natin ay yung ating, yung
pinag-usapan ng topic natin, Feast of the Black Nazarene. Black Nazarene. Yan, di ba, Sir Robert? Ayan, isang mapagpalang Merkules po ng umaga sa inyong lahat. Yan. Yan ang panauhin ko ngayon. Kung nakita nyo, nakikilala nyo po, artista po itong aking katabi. Sige, mag-usapan natin, Sir Robert. Siyempre, yung karanasan mo, kasi nakasama ka siguro doon sa isang na bumisita ka sa Luneta, di ba? Opo. Oo, yung mga... Once lang yan, alam ko eh. Talagang nakita ko yung dinuduyan na dagsa ng tao, no? Grabe, parang hindi ko alam, tumutulo na pala yung luha ko habang nakikita ko yung translasyon ng imahe ng Black Nazarene, no? So, matagal na yun. Matagal na. Nag-aaral pa ako sa seminaryo sa OLAS. So, yan. Yung iba talaga, di ba, pag nasa Luneta, may tinatawag pa ba silang yung nahawakan mo yung... Yes, last Sunday po yan. Last Sunday, nagsimula sila ng pahalik. Yan. Oo, pahalik at yung paghipo na rin doon, So, napakarami ng tao rin na talagang ang haba ng pila. So, ginawa po nila yan last Sunday. Tapos ito nga, Tuesday ang talagang pinaka-translation niya. By the way, ang translation, ito yung talagang very historic yan kasi yung translation, ito yung pagta-transfer ng imahe ng Poon Nazareno mula sa loob ng Intramuros, yung Recoletos Church, papunta ng shrine ng Quiapo Church. Yan. Kaya talagang tama, nabanggit mo kanina, Kasi base ka kanina sa napanood ko sa news, 5 a.m. nagsimula, a.m. mula sa Quirino Grandstand, yung dungaw na binabanggit ni Sir Perry kanina ay 3 p.m. Nangyari doon sa Del Carmen, na pagdudungaw ng, pero walang walang basis yun sa Bible. Okay. Parang courtesy lang yun na bago pumasok doon sa Quiapo Church, talagang dumadaan, may dungaw, yung imahe ng Del Carmen, So, 3 p.m. Tapos nakapasok yung image ng itong Black Nazarene sa Quiapo Church, 7:30. So, 15 hours. Ayun, tama. 15 hours. No, Tama ka, 15 Sir Robert. hours. Ayan. Kaya talagang sa mga tao, talaga kung usapang pagpapahalaga ang ating pag-uusapan, talagang napakahalaga kasi from all sorts sa bansa natin, marami talaga. Iba, Cavite, pinakamalayo, probinsya pa nga Kasi meron akong asawa ng tita ko na saan ba ito? Probinsya. Dinadagsa talaga. Talagang, pumunta lang ng Maynila para talaga ng translasyon at magsimba mismo, magpasalamat. At ako rin, based on my experience, mayroon pa akong tito na pari na siya ngayon. By profession, nurse po siya, nurse, certified nurse. Nagtrabaho na siya sa St. Luke. Talagang, yung bukasyon niya sa pagpasok ng seminaryo, talagang hiningi niya yung sign, sa mahal na Poon na Nazareno sa Quiapo Church, Talagang doon, nakita niya na nadama niya yung mahal na Nazareno, kaya siya pumasok sa pagpapari. At ngayon, talagang parehas ni Sir Paul, ni Father Albert, formator siya ng Franciscan Friars, ng second order ng Franciscan Friars. At nasa nga siya ngayon? Nasa Canada, Nasa Canada sila ngayon. May isang silang parokya doon at mayroon silang mga seminarians din. Okay, galing ng personal sharing ni Sir Robert. So, yan, sabi nga ni, ito, basahin natin, Sir Robert. Ayan, si Gabriela Marie Garcia Jacobson. Hello po, Sir Obet. Ayan. Then At kay Cheska Eribal, good morning po sa lahat. Aha, yun. Talagang pinapahalagahan nila yung portal. Oo. Ayun, talagang nakaabang po sila. Ating mga senior high school.
So, bakit po mahalaga itong debosyon ng Senyor Nazareno, no? So, sabi nga natin, tama ka, Sir Robert, walang biblical basis ito kung talagang hanapin natin ito sa Bible. Wala. Pero, sinabi po nga natin, the term is yung debosyon ng isang tao. It's their, yung parang respond niya doon sa kanyang relationship sa ating Panginoon. Yung pinapakita niya itong mga nangyayari sa buhay niya at sinasubmit, sinusurrender niya. Kaya may mga tinatawag na nakayapak, nagsasacrifice po sila. Hindi nila inalintana yung puyat, yung pagod, basta ang kanilang maging kalakbay to be with Jesus in His journey, no? Yun po yung yung translation na nababanggit po natin, no? Doon nga, Sir Perry, sa pagpapahalik last Sunday, no, nakita ko on national television yung isang matanda na naka-wheelchair na dinala ng mga kasapi doon, ng mga nagbabantay sa Black Nazarene. Talagang yung pangangamuyo niya sa atin, kung pagdarasal niya doon sa Black Nazarene na talagang inilip pa siya, nung yung kanyang wheelchair, At yung panalangin niya na magkaroon ng world peace, kapayapaan. Kasi sabi niya, sa nangyayari na nga, naggera. So, yun, talagang makikita mo yung nung matanda, na talagang yung pagpapahalaga niya sa relasyon niya sa Diyos, na ipinagdarasal niya, hindi lang pang sarili niya, kundi para din sa lahat, Yun yung ganong mga bagay, yung hindi natin pwedeng i-correct yan. Kasi ibig pong sabihin po yun, kung ano yung nadadama niya, kung ano yung nafe-feel niya sa relasyon niya sa Diyos, yan ini-express po, no? Sabi pa, yung pagiging natin, sabihin, nakaka-relate tayo sa kaya Black Nazarene, yung poon, kasi nararamdaman po natin yung presensya sa buhay po natin. Pero ang may challenge dito, sana hindi lang po sa tuwing piyesta. Yes. Diba? Kaya nga po sa ating pong mga kasamahan, sa mga kapwa natin na Katoliko, mga debosyon sa Poong Nazareno. So, yun po yung challenge after ng kapiyastahan, after ng ating pag-celebrate ng Feast of Black Nazarene, ano na po ang ating buhay? So, yun. Balik normal na ba? O mayroon na bang changes? Mayroon na po bang mga malalim na ating pakikipagrelasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa ating kapwa? So, ganoon. At mayroon akong kwento, naalala ko. Kami ni Sir Jonel, pumunta kami ng Quiapo kasi bumili noon ng mixer. Naalala ko po talaga siya. Tapos pumunta kami roon, nagdasal. Ito ang bulong ni Sir Jonel sa akin. Sabi niya, Sir, parang ang pakiramdam, kakaiba yung pakiramdam ko dito sa loob Quiapo Church yan. Sa loob ng simbahan. Parang nagdadasal siya, parang nakakaharap na niya yung Panginoon. Kakaiba daw, tumitindig yung balahibo. That is the encounter. Yung isang tao, talagang mararamdaman mo yung pagkabanal, yung presensya ng Diyos doon sa loob mismo ng simbahan. Tama po yan, Napakaganda. Kaya ako pagpupunta ko ng Maynila, hindi pwedeng na hindi rin ako talaga dadaan ng Quiapo Church, At ako talaga ay nagsisimba. Oras-oras po ang misa doon. Hindi lalo na pag First Friday, Yun, kasi araw niya yan. Quiapo araw Day. talaga niya, Quiapo Day. At makikita mo, may mga tao pa rin, na talagang kahit, siya, barefooted na nagsisimba. Parang panata nila talaga yun. Yung iba nga, talagang nakaluhod yan. Nagpupunta from entrance to doon sa may altar Oo. Pero ngayon, na yun, medyo pinagbabawal na, lalo na pag Sunday Mass. Pero yun. Mga lang, siguro, di ba, pag Ordinary. ordinary. Kaya, Tapos, alam mo po ba na mayroon ding mga nangyayaring hindi maganda dahil doon sa may sumigaw daw na, during the Mass, di ba?
Na may sumigaw na, ano po, mapapasabog, ano ba yun? O, di na ano yun, nahuli. Nahuli siya. Oh, nahuli. Mga ganong mga biro, hindi po biro yung mga ganyan, no? Kasi mga tao seryoso sa mga ganon. Okay, so sana ay napahalagahan namin ang aming paksa at sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Ang importante po ay yung ating magandang gawain sa ating kapwa. Totoo yun. Okay? Thank you po. Stay tuned para sa pagbabalik ng ating programa. Welcome to Let God's Word Guide Us, and for this episode, we can call it an episode, we will be talking, or I will be sharing about my insights or reflections. First letter of John, chapter 3, verse 18. It's a very beautiful passage. Now, in this passage, it says, "Children, let us love not in word or speech, but in deed and truth." So, beautiful, no? John, the apostle, of course, the letter may be written by another person, but it is attributed to John, the apostle, the beloved apostle. And in that letter, the audience is being encouraged by John to love not in word or speech, but in deed and in truth. No? So, very beautiful. So, it tells us that the love, more than words, are actually actions. In Tagalog, if we are going to translate, no, mahalin natin ang isa't isa, hindi sa salita or sa ating mga labi, kundi sa gawa at katotohanan. Now,
This points to the truth about God and His nature, because we have been discussing, or we already know, that the God of the Judeo-Christian tradition is a God who is love. The Trinitarian God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, exists in perfect communion, and the nature is God who is love. Now, yung love na yan, hindi lang words, but manifested, demonstrated, fulfilled through deeds, and especially shown by the example of God the Son, Jesus Christ. Of course, the Father gave an ultimate example of sacrificing His very own Son, sending the Son to become human like us, so that humanity can be given a second chance to redeem our sinful nature and allow us to have eternal life, which God really wants. So yun, God the Father first, loving us by offering His own Son. And Jesus naman showed us, especially in the sacrifice of the cross and all throughout His ministry, yung the kind of love that involves selfless sacrifice, selfless giving of time, of energy, of everything for the sake of the beloved, to the point of laying down His life so that humanity may be saved. So, the first letter of John, chapter 3, verse 18, is a beautiful reminder, since we are all called to love. Not only called, but a command that we must love one another. To put love in a perspective na hindi lang siya emotions or feelings, but an act of the whole person involving the will, na when we love, let us show our love through words that are grounded, or that clearly established and demonstrated by concrete deeds, actions. Kailangan ginagawa ang pagmamahal. Pinapahayag, ipinapakita. It involves a lot of sacrifice and commitment. At hindi yung love bombing. Nasasabihin natin na mahal natin ang isang tao, and yet the action will point to the other side. No? So the Christian concept of love is more than words and speech. It's really deed and truth. So let us love according to the standards of God, and in conformity with the example of Jesus, who laid down His life for His beloved. At tayo yun. Humanity, the human race, we are loved by God, and we have been given second chance, redeemed by the blood, offered by the very Son, selflessly giving Himself, dying on the cross for the forgiveness of our sins. Thank you for listening, and do not hesitate to share this short video to your friends and relatives who may find this useful, meaningful, significant, and relevant to their lives. And may God's Word continue.
Okay, so welcome po and thank you so much sa ating mga viewers, especially yung banggitin natin Sir Perry, Ma'am Charmaine, no? We really appreciate si Ma'am Imelda Makawili, tapos si Gabriela, na Talaga. hindi naman taga school community natin yung dalawa, pero talagang sila yung ating mga avid viewers, ika nga, no? Thank you so much for your Including support. si Ma'am, Maria Liz. Mama ni Matthew Akupan, sir. Ay, dito yon. Stakeholder natin yun. Oo. Pero itong dalawang ito, kailangan natin na bigyan talaga to ng deep and sincere appreciation. At maganda rin yung bati sa atin ni Sir Perry kanina, na sabi niya, Blessed New Year, habang pinag-uusapan natin itong the popular religiosity ng Black Nazarene. Ano? Then I was listening sa inyong dalawa kanina, yung reason, one of the reasons, Sir Perry, bakit nilagay si Black Nazarene sa glass, it is because of the awareness all over the world yung virus. Ay, tama. Di ba? Kasi madaling baka sa paghalik, sa paghawak-hawak, doon pa kumalat yung mga sakit. Tapos, at the same time, we would like also to mention na yung father ni teacher natin, ni Ma'am Zara. Ma'am Eden? Ma'am, Yung father ni Ma'am Eden at saka at ni saka Ma'am Maynilyn, condolences po sa pamilya. Last December sila namatay. Tapos yung father naman ni Ma'am Zara din na nagkaroon ng sana nga minor accident kasi may panata siya sa Nazareno. Pagod na ata pero may panata, so dumiretso pa talaga sa kanyang paglilingkod, parang na-aksidente ata sa motor. Pero hindi naman daw major. Pero still, we are praying for healing and recovery. No? So yung word kanina na hinahanap-hanap ni Ma'am Charmaine, marami tayong mga devotees na may panata. Yan. ayun, panata pala. Yung panata, no? hindi binata ha, panata. Panata nila na parang how would you translate that, Sir Perry? Vow ba yan o Yung- oath? Paano yung ano yung panata? Yung ano po? Parang promise. Promise o commitment. Commitment, devotion. Yes, Yan. oo. So matinding commitment, no? And of course, no, yung Nazareno ay isa sa mga popular religiosity sa Philippines na naging parte na siya ng culture. Mahirap na siyang tanggalin, no? Although kailangan ng education kasi marami mga ignorant pang-intindi, inaatake tayo ng ibang relihiyon regarding that kasi may mga devotees din tayo na hindi naman talaga alam kung anong nangyayari pero may panata sila. Basta may panata. Ano ka lang doon sa flow. Yes. Bala nakipagbandwagon, parang ganun, sir. Oy, maraming ganyan. May mga kabataan. Minsan nga, na-interview sabi, tinanong yung teenager na talagang naka-uniforme siya ng maroon tapos talagang nakayapak. Bakit ka ba may panata? Sabi, basta buong pamilya po namin. At kanino ka nagpapanata? Kay Jesus po. Yan. At yung kanyang apelido ay Nazareno. Hindi po apelido ang Nazareno. Nazaret po. Nazaret is a place, taga roon si Jesus. Pinanganak siya sa Bethlehem, pero doon siya dumaki sa Nazaret. May mga devotees tayo na hindi naman nila nagbabasa ng Bible. Basta may panata sila. So, yan. So, anyway, meron ka pang masasabi, Ma'am Charmaine? Wala, sir, pero may bilin si Ma'am relate sa akin, sir, na kailangan ko daw i-announce. Yes, Okay, regarding po sa t-shirt, okay, voting po ng t-shirt, magsa-start po siya bukas hanggang Saturday po. So, mag-heart react lang po kayo kasi yun lang po yung counted, ha? Heart reaction po, hindi po yung like, hindi po yung tawa, hindi po yung angry. So, heart po. Yun po yung ika-count po namin. Alam na natin ni Sir No, Perry, heart, reaction. heart. Yeah. Okay. So, yun po.
Ay, si Ma'am Imelda may sinasabi, good morning po. Good morning, Ma'am Imelda. May no? heart pa yan, may sir. heart pa, no? Sana po natanggap nyo yung ating munting pamasko na pinadaan natin kay Ma'am Rio. At syempre si Gabriela din. Hello, sir. Ay, sandali. Birthday nito, di ba? Nabati Yes ba? po, sir. Sige. And then shout out sa, kanino to, Sir Perry? Shout out po sa mga friends ko dyan sa grade 12 Nobility, both ABM and YUMS. Miss ko na kayo dyan. See you in June. Ba? Oh, may bisita pala. Alright, so, And si Ayan. Sofia din, no? Sophia, Wow. Sophia. star. Nag-send po si Ma'am Imelda Makawili po ng star. Thank you so much po, Ma'am Sophia Imelda. Lilien. True Sophia, yung True kanyang Sophia, apo, yes no? po. Yan. At si Ma'am Tess Islabra, Ayan. ito, kaibigan natin to ni Sir Perry. Sir Perry, ikaw na. Ang translasyon, sabi ni Ate Tess Islabra, ang translasyon po ay bahagi na ng ating kultura Tama. at kasaysayan na nagpapakita ng pagtulong, Tama. pagkakaisa, Yan. at pagbabago sa personal na buhay ng isang deboto. Yes, Yan. no? So, maraming salamat, Ma'am Tess. Si Ma'am Tess po, siya po ang butihing ina ng ating teacher na si Ma'am Carla. Ayun. So, Galing, meron pa ba? galing, Si galing. Cathy Remedyo naman. Yan. Ayan. Kathy, okay. Hello, Kathy. Good morning, Sir Paul, Ma'am Charmaine, and Sir Perry. Will visit CSBN soon. Yes. Okay. Do Tama. drop by, Cathy. You're always welcome kasi you have been part and a parcel ng ating community. Meron pa ba? Ayan. Galing. Wala na. naman. Wala Okay. naman. So pagpapatuloy natin yung no? Ngayon, may tanong ako sa inyong dalawa, mga expert kasi sabi ni Ma'am Charmaine na nag-research daw siya. Sir, yun lang yung Nag-research Sige, ka. I'll try na lang, sir. So yung kagaya niyang devotion to the Black Nazarene, it is considered sa Catholic faith popular religiosity, no? So kagaya ng mga Sacred Heart, Immaculate Conception, tapos yung Miraculous Medal, part na yan ng ating mga culture sa Philippines. Pero marami ding mga, wala namang perfect na no? Marami ding mga comments diyan. Yun nga, yung isa dyan is maraming ignorant about the faith, pero sumusunod, sumasamba, pero they really do not have a deeper understanding of the faith. So ngayon, ang tanong ko sa inyong dalawa, ano magugustuhin nyo? Kasi in other parts of the world, na dati malakas ang Catholicism, makikita mo pag Sunday, kakaunti na ang nagsisimba, matatanda pa. Samantalang ang Philippines, sa sobrang dami, dinidisiplina, kasi yan, no, marami mga devotees, kulang ang understanding, pero ang dami naman. So, what would you prefer? Mga kokonting nagsisimba na nakakaunawa sa kanilang faith o maraming tao na at least naman buhay ang mga simbahan? Ano sa tingin ninyo? Kasi nga, magandang devotion yan, pero inaatake yan ng mga sekta. Bakit kayo mga ganyan, mga gawa ng tao yan, tapos yung mga yan, sinasamba ninyo? May mga, alam mo yung mga comment ng ano. So ano mang gustuhin nyo? Yung maraming tao na hindi masyado nakakaintindi sa faith or yung kokonti na nakakaintindi sa faith tapos kulang ang tao sa simbahan? What would you prefer? Come, Ma'am Charmaine. Ladies first. Okay. Pipiliin ko, sir, yung later part po, yung konti, pero alam nila, naintindihan nila yung message mismo. Kasi kapag, sige, kapag ganun kasi, peaceful, okay, mas nakaka-attract tayo ng mga other people na, mas na pwedeng maniwala din sa atin kasi nga peaceful tayo. Mas prefer ko kasi na, para sa akin, sir, mas makaka-attract more tayo ng mga tao outside kapag nakita nila mismo na peaceful yung celebration, yung way of celebration, tapos alam nila mismo, nasasagot nila mismo yung mga tanong from the outside kung para saan itong, yung meaning ng celebration nila. Okay. Si Sir Perry naman. Okay.
Sige, una, doon tayo sa kukunti pero talagang malalim. Malalim yung kaalaman at naprapractice sa buhay nila. Kasi po, ang pananampalatayan, ating pakikipagrelasyon, hindi po weather-weather. Hindi lang po after ng itong katulad, kaya nga kanina yung challenge, after nito ng celebration, nakita natin na ilan ng milyon ang sumama ngayon? Around 6 million. 6 million. Ang dami. And Dami, no? after that, ano naman ang nangyayari sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa? So, challenge na ang makakasagot lang siguro, a challenge na bawat isa sa atin, kailangan bago tayo magdeboto, bago tayo pumunta doon sa katulad nito, popular religiosity, hindi lang po yung popularity yan. Ang devotion po ay talagang seryoso na hindi lang po ngayon, kung hindi sa buong buhay ng paglalakbay natin sa mundo. Yan po. Okay. So, sa akin, na maganda yung sagot ninyo, walang tama, walang maling sagot. Siguro pareha itong kausap natin, mga introvert ito, no? Kasi pag ang introvert, i-prefer niya mas konti. Pero yung mga extrovert, mas gusto nila mas marami, mas enjoy. Pero ngayon, ito na, we will go deeper. Kung titingnan muli natin mismo ang buhay ni Jesus Nazareno, the Jesus of Nazareth, tandaan natin, napakaraming sumama sa Kanya, lalo-lalo na nung pinapakain sila. Yung mga multitudes, ang dami-dami niyan. Yung papunta na siya sa Jerusalem, may mga palaspas pa sila. Yan, ito yung hari, ito yung hari. Yan. Pagdating sa kaligayahan at akala nila lalabanan na ni Jesus ang Roma, ang daming sumama. Pero ngayon, nung ipapako na siya sa krus, Yung paglalakbay, Stations of the Cross, yung tawag paglalakbay. kukunti na talaga ang mga natira. So, now the faith is telling us to the story mismo of Jesus of Nazareth, it is not in the numbers. Wala sa numero po yan, Nasa personal encounter ng devotee dun sa kanyang Lord and Savior. So we cannot judge, pero at the same time, the standard of the Lord is, let's not count the numbers. It's not important. What's important, ano ba nangyayari sa buhay mismo ng devotee sa kanyang relation dun sa Jesus Nazareno? Kung yun ay sincere, then we are not there to judge. Pero kung yan nga ay, sad to say, minsan, kung yan nga ay numero lang, dahil maraming tao, enjoy tayo, tapos ay isa sa problema natin, lalo na tayo si Sir Paul, si SBN Loves Mother Nature, tuwing Black Nazaren, ang daming kalat, ang daming basura, the following day, maghahakot yung mga yan, medyo questionable yan, So, but anyway, and the sad story naman in the other parts of the world, ang gaganda ng simbahan nila, pero nakakalungkot din talaga tingnan, nakukonti na lang talaga nagsisimba, even on a Sunday. Tapos, puti pa. Alam niyo ibig sabihin ng puti? Puting buhok. Puro matatanda. Okay, mga matatanda. Puro matatanda na, So, yun din po yung Buti na lang may mga Filipinos na nagbibigay buhay ng kanilang pananampalataya sa ibang bansa. Ayan, meron. So, si Gabriela, Sir Perry, pakibasa nga. Ikaw yung unang-unang pangalan dyan. Sabi ni Gabriela Marie Garcia Jacobson, Sir Perry, Miss Charmaine, Sir Paul, pabati po si Rover Blanca Danyoso. Siya po ang aming bagong SSG, Vice Governor ng aming paralan. Yan. Congratulations at mabuhay, Rover. Yes. Pahabol lang po. Wow. Tapos si Ma'am Imelda naman. Thank you po sa gift. Ayun. Wow, natanggap ni Ma'am. Wow, thank you po, Tapos si Ma'am, yung director na to, hindi pala. Ayun. Tinatime na tayo, sir. So again, Maganda. oo.
Sige, ano? Actually, yun niya po yung the reality, yung nakikita po natin. Although natutuwa tayo, dumami, numbers. Pero yung ano ba talaga yung purpose natin? Yung ating devotion. Popular na, pero alam po ba natin yung ano natin? Yung goal natin. Kasi kung dinala yan dito, for what? For popularity contest lang? Marami kami. Numbers. Pero makikita mo naman, ano yung sabi natin, quality ng buhay nila dito sa mundo. Correct. Ayun. Kaya nga po, the challenge is, number one, sabi pa nga, yung ating mga misyonaryo, yung ating mga, sabi pa nga, lahat po tayo ay evangelizers. Mayroon tayong pananagutan sa isa't isa. So, kung sabi, mag-start tayo mag-form. Kaya nga po maganda yung sinabi mo, Sir Paul, let's titingnan natin yung nangyayari sa mundo. Nangyayari na ngayon, lindol-lindol. Ngayon, Davao naman, nung isang kagahapon. Tama, At talagang nag-ano tayo, it's a sign na. So, nandito na sa atin, huwag na tayong tumingin papunta roon. Ayusin na lang natin ang mga buhay ng in-entrust sa atin dito. So, sa paaralan natin. Ganda ng message mo, sir. Sakto! Yes. Ikaw wala na parting message? Wala na, sir. Okay. Wala namang announcement na. So siguro sa atin, yung ating popular religiosity as Filipinos, part ng culture ng Jesus Nazareno, no? Sana ang panalangin na lang natin, kagaya ng ating logo sa school, sa CSBN, no? Sana itong Jesus of Nazareth will be alive in our hearts, no? Yung Christ in me. Okay? So thank you so much for viewing our portal. And by next Wednesday po, our learners will be joining us. And sana, Sir Perry, yung mga teachers din, para manood din sila sa portal. And then, so, as usual, kakantahin natin yung iniba na natin kasi baka may copyright infringement pa. At least itong kanta ni Sir Perry introduce ni Father Aris ay Sige, Sir Perry, can you give the tune? In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. Hasta la vista. Bye-bye. Gracious Father, thank you for making this TCP episode successful. Thank you, Lord, for your presence with us this day. Thank you for the laughter and the wonderful time that we've shared. May all glory and honor come back to you in everything that we do. May you always guide us and bless us. We ask all this in the name of Jesus Christ, our Lord, through the intercession of Our Lady of Candles and Saint Bernard.